Hello mga Katden lovers and Katden followers, is this true na ang HLA ay hihinto daw di umano ang showing sa USA? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa palagian po ninyong panonood at pagsubaybay sa atin pong mga updates. At ngayong araw ay abot langit ang pasasalamat ni Mr. Alden Richards dahil extra effort nga ang Myrad Company na pagmamay-ari mismo ni Alden dahil may pa-black screening nga ito pong Myrad para po sa kanila pong Hello Love Again movie. Pinost pa nga ng kapatid nitong si Mr. Alden Richards ang ilan sa mga tagpo kung saan nanonood nga ito pong mga taga Myrad Company, no, na isa sa mga kumpanya pong pag-aari ni Alden Richards na kung saan sila po ay producer and yun po kasi yung pinaka major or yun po talaga yung parang kinikater ng company ni Mr. Alden Richards. So pwede na rin talaga siya mag-produce at pwede na rin siya mag-direct. Sa isang post ni Mr. Catherine Bernardo sa kanyang IG account ay pinost niya po ang isang balita kung saan ay kinagulat ng ilan matapos niyang ilabas ng United States ang good news dahil sa first day pa lang po ng kanilang showing ng HLA ay nasa number 8 top 10. Sa top 10 po, number 8 po yung spot, yung Hello Love Again. Tapos sinasabi po dito that showing in all cinemas in Las Vegas, first time for a Filipino movie. So ito lang po yung unang pagkakataon na meron pong isang Filipino movie na napanood sa Las Vegas. And this time, kinagulat din ng ilan ang ipinost si Miss Catherine Bernardo na may caption na breaking news, ihinto daw ang pagpapalabas ng Hello Love Again sa US dahil meron daw virus ang movie. Lahat daw ng viewers sinisipon at may sore eyes paglabas ng sinihan. So marami pong kinabahan dito sa post na to ni Miss Catherine, pero kung hindi niyo po nakita yung buong post niya sa kanyang IG, doon niyo lang mauunawaan. Yun naman pala, parang naging naging usap-usapan sa US na parang lahat daw di umano na lumalabas doon po sa sinihan, yung mga Filipino people na talagang nanood sa first day showing po doon sa US, talagang mga namumula yung mata tapos sinisipon dahil talagang ramdam na ramdam po nila yung movie na Hello Love Again. Actually po, isa rin sa mga biggest and toughest news na ikinatuwa ng ilang mga executives and of course ng team po ng HLA dahil unti-unti na pong nati-take down ang ilan sa mga channels na naglalabas ng mga pinipiratang movie kasi base po sa isang updates po ni Mr. OG Diaz, may napabalita po na napanood din daw ang Hello Love Again sa isang bus. So pinapatrace po yun kasi parang yun po ay maliwanag na pamimirata dun sa movie. So parang sinasabi dito na talagang kalat na ang piracy dito po sa nasabing movie. Pero ang good news, kahit po gaano karami yung nagpa-pirate po dito sa movie na ito, pero hindi pa rin naapektuhan yung kinita o yung income o yung gross sales ng nasabing movie. At the same time, ilan sa mga TikTok accounts ay unti-unti nang tinitake down, no? Kasi po marami na talaga lalo na po yung mga Katden, sila po mismo yung nagre-report, pinapadala nila yung mga links kung saan yung mga nagpo-post po talaga ng mga clips coming from Hello Love Again na nagkakaroon po kasi ng problem. And then at meron din pong mga parang nagre-rate dito po sa Hello Love Again, binigyan nila ng 3 out of 10 dahil parang nagkakandak nga sila ng demolition job para po talagang walang manood at binibigyan nila ng bad review. Pero ito po ay parang nirepute ng ilang mga nakapanood na sinabi po nila na buti na lang daw hindi sila naniwala dun sa report na yon na nagbigay ng 3 out of 10 dito po sa movie na ito dahil talagang nakita po nila at na-witness nila kung gaano kaganda yung movie. And as of this moment, hanggang sa ngayon po ay pinipilahan pa rin siya sa lahat ng sinihan. Actually sa Canada po, meron pong 250 cinemas na binuksan sa Canada alone
para po dito sa Hello Love Again. Yun po yung kaabang-abang kasi grabe po yung kinita po ng Hello Love Again, and hanggang sa ngayon napapanood pa rin siya sa iba't ibang parte ng mundo. So hindi lang po siya showing sa Pilipinas, but of course napapanood din siya sa ibang bansa. Kaya naman, witness the biggest and toughest and highest top grossing film of all time, ang Hello Love Again. And for this, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin si DVDS. Sino to? Sabi niya, endorser si Kat ng IB Clinic and si Alden naman ay kay Belo. So bawal sila tumawid sa black screening ng bawat isa. Kaya solo silang nagpo-promote ng movie nila sa black screening ng Belo and IB Clinic. Which is alam po namin lahat yun, na-understand po namin. Sabi ni Miss Maria Chero, Dominic Roques dating Sue Ramirez. Sila na, si Sue Ramirez at kapatid lang ang turingan ni Dom at Kat. Sa video ni Dr. IB, bro ang tawagan nilang dalawa. That time, si Alden kay Vicky Bello siya at si Catherine kay Dr. IB. Hindi sila pwedeng magsabay pero in the end, nakita sila sa Yap Sister. Yun ang last stop nila sa black screening. O diba? Sabi namin Miss Joy, that was IB's clinic black screening which is Kat and Dominic's under sila ng IB. Then Alden is sa Bello naman siya. I believe same day nagpa-black screening sila Dr. IB sa power plant. Then si Dr. Bello sa podium. Ayun. Talagang lahat po, di ba meron po akong sinabi sa inyo na yung mga pinopromote po nilang banks like BDO and BPI, nagpa-black screening din po sa halos lahat po ng mga empleyado ay may libreng ticket galing po sa bangko mismo. So, ganun po talaga yung support na binigay sa kanila ng mga ini-endorso nilang produkto. Sabi ni Miss Arlene Paniel, sis, pakisagot naman ng mga tanong ko. May lumalabas na issue, ang tunay na boyfriend ni Kat ay si Dominic Rao. Yan ang sinasabi ni Mr. Destiny, tapos na raw ang Kat din. At isa pa, bakit nag-iisa si Alden mag-promote? Mas pinili ni Kat sumama kay Dominic. Ayun, nasagot na nga. Diba? Ito yung unang tanong na yung mga sagot, yung mga nauna nating binasa. So, at least 'di ba na niwanagan na tayo patungkol diyan. Sabi ni Miss Demetrius, totoo po ba na pagkatapos ng movie ng Kat din may sasabihin ang mama ni Daniel na si Miss Carla about sa totoong dahilan ng breakup nila ni Kat? Sip lang daw muna pagkatapos na lang daw ng movie. Ano kaya to? Palagay ko tungkol kina Kat at Alden to. Abay, hindi natin alam. Dapat po, dati pa siya nagsalita kasi ganito lang po yan. Meron kasi pong project yung anak niya na si Mr. Daniel Padilla. Meron po siyang teleseryeng Incognito that happens na hindi naman po talaga siya yung lead role. Ang lead role doon si Mr. Richard Gutierrez. So parang supporting actors lang po yung anak niya doon. So hindi ko alam kung ano po yung ilalabas niyang na parang makaka-quote ng attention ng lahat. Pero para sa akin, wag niya nang ilabas dahil talagang hindi na po mababawi pa yung mga naganap na. Sabi ni Ma'am si Edna, sila na yan. Hindi lang inaamin ngayon kasi sinasabi ng iba pang promo lang dahil sa movie nila. Siguro soon aaminin din yan. And sabi ni Mr. Joel, ang mga artistang kaibigan ni Kat at Alden may alam na yan sa relasyon nila. Kaya nang tikom kaya ang bibig nila kasi gusto nung dalawa private lang. Actually po, kasulad na sinabi ko sa inyo sa mga last update ko, may kinalaman din kasi yung network po nila patungkol dyan. Katulad po ng pag-amin po ng Katniel ng kanilang breakups, diba? Hindi naman nung November 30 sila nag-break eh. Sabi ni Miss Catherine, if you're going to read between those lines na sinabi niya sa kanyang IG, sinubukan nilang isave yung relationship nila pero hindi talaga kinaya. So, yun lang talaga yung time-lapse, diba? Parang yun yung ending na kailangan na nilang umamin sa publiko na may basbas ng kanilang network. So, and sabi pa ni Miss Annabelle, mahirap talaga humanap ng true friends lalo na sa showbiz. Buti na lang few friends pang nakita si Kat. Parang mga friends before ni Kat ay puro pro Daniel. Kaya nung may Alden na si Kat, parang di na sila nagkikita. Patunay lang na ayaw nila kay Alden. Yung natitirang friends ni Kat, yun yung sumuporta kay Kat. Kahit sino pa maging kapartner niya. But blessing in disguise talaga, at least nalalaman ni Kat who are her true friends. Buti na lang din talaga nandyan si Alden in one package na, kaya okay lang na wala sila. Kahit si Alden lang, masaya at sumaya si Kat, blooming pa, God is good talaga.
Yan, ito naman yung kanyang komento patungkol dito. Pero at least, diba, may mga friendship siya na nagpakita rin ng suporta para sa kanya during those times. Nagpaliwanag din naman si Alora kung bakit wala siya sa premiere night dahil nakalock-in taping po sila that time. So, kaya hindi talaga siya. Pero kung wala pong trabaho si Alora Sasam, ano yon, sigurado yon na nandyan. Ganon din po si Miss Sophia. Meron po siyang parang, nung tinignan ko po kasi yung IG niya, meron siyang parang event na inatinan during that time. Sabi ni Miss Libet, we really love Kat din. Grabe, alam na namin na sila na kasi the way they treat each other, grabe, so sweet, and they really love each other so much. Kasala na please, stress reliever ko sila. And sabi ni Miss Cleo, wow, yan ang tunay na kaibigan. Yan, sabi naman ni Ma'am si Cleo, so sobrado, no? So, alam niyo po, kung babalikan niyo po yung updates ko that time, makikita niyo at mababasa ninyo yung sinasabi ni Miss Alora Sasame. Alam kong may alam din si Alora kung ano po yung relationship na meron po si Alden at si Kat. Sabi ni Ma'am si Daisy, good evening Miss Dars, ang ganda ng HLA, sobrang iyak ko. Lahat kami nanonood nag-iiyakan. Ang galing talaga ni Kat at si Alden. Grabe sila talaga. Binuhos nila ang todo. Tapos pagdating sa bandang kissing scene nila, hiyawan ang mga nanonood. It's that first time na ginawa ni Kat at talagang tagos sa puso. Kahit uulitin ko panoorin gaya ng HLG at si Joros, nakakatuwa. Siya, best supporting actors. Ang galing din ni Valerie Henica, buong team, kudos team HLA. Hindi ko na dadagdagan para di ko maging spoiler. Basta panoorin nyo, I highly recommend HLA. Magsisisi kayo pag di kayo manood. Thank you Miss Dars and God bless us Kat din. Ayan. So, tama po, no? Isa rin sa pinakamagandang character doon, si Miss Jenica Garcia. Kaya pala during yung kanilang interview, 'di ba? Hindi niya kayang i-explain kung ano po yung magiging character niya kasi parang magiging spoiler siya. Basta sinabi niya lang doon na kakaiba yung kanyang karakter dito po sa HLA. Kaya talagang nakita ko doon na kakaiba nga naman talaga. At nakita ko rin talaga na bigyan niya rin ng justice yung kanyang karakter sa nasabing movie. So, panoorin nyo po. And sabi ni Ma'am Raquel, hayaan nyo na si Alden at Catherine kung kung sila man o hindi, basta kahit anong mangyari, susuporta natin ang kanilang mga career. Kahit magkaiba sila ng network, kung ano man ang kanilang personal life sa likod ng camera, hayaan na natin, i-enjoy nila ni Alden at Catherine ang isa't isa. Tama naman, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, we should always trust the process, 'di ba? Wag natin silang madaliin. Si Alden Richards nga, sabi niya sa mga interview niya, kung ano man daw yung meron sila ngayon ni Catherine, ayaw niyang madaliin 'yun. Kasi nga naman, 'di ba, parang hindi pa po yung right timing, pero nakikita natin na talagang meron na silang mutual understanding. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!